Ang matinding sikat ng araw sa Quiapo ay tila isang nagbabagang kumot na bumabalot sa buong syudad, pinapabagal ang bawat hakbang at pinipiga ang bawat patak ng pawis mula sa sinumang maglakas loob na sumuong dito. Para kay Maya, isang dalagang nasa senior high school, ang init ay parang isang kalabang kailangan niyang talunin araw-araw. Ang kanyang puti at asul na uniforme ay naninikit na sa kanyang balat, basa sa ilang bahagi dahil sa walang tigil na pag-agos ng pawis mula pa nang lumabas siya sa tarangkahan ng kanyang paaralan. Ang daan sa kanyang harapan ay siksikan sa mga taong naglalakad, lahat ay nagmamadaling makauwi bago pa man maging mas masahol ang lagay ng panahon. Ang tanging gusto ni Maya ay yumuko, bilisan ang kanyang paglakad at lampasan ang karamihan. Ngunit ang pagod na nararamdaman niya ay hindi sapat upang takpan ang isang maliit na ingay na pumukao sa kanyang pandinig. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang isang mahinang tinig ng isang matandang babae, isang boses na nagmamakaawa, tila isang taong sinusubukang ipagtanggol ang sarili mula sa isang banta. Malinaw ang tunog nito, kahit pa sinasapawan ng ingay ng mga jeep, busina ng mga sasakyan, at sigawan ng mga tindero sa bangketa. Pinabagal ni Maya ang kanyang mga hakbang, sinisigurado kung tama ba ang kanyang narinig. Ilang sandali pa, muli niyang narinig ang boses, ngunit sa pagkakataong ito, sinundan ito ng isang malakas na sigaw na nagpatigil sa ilan sa mga taong naglalakad sa paligid. Ang sigaw na iyon ay hindi parang isang ordinaryong saway. Ito ay boses ng isang taong pakiramdam niya ay may karapatan siyang piliting sumunod ang iba. Naramdaman ni Maya na mayroong mali. Ang ibang mga naglalakad ay tila nagbaba ng tingin, pinipiling huwag makialam at agad na lumayo. Ang ilan ay binilisan ang kanilang mga hakbang, habang ang iba naman ay nagkunwaring walang narinig. Ang reaksyong iyon ng karamihan ang lalong nagpatibay sa masamang kutob ni Maya. Alam niyang hindi ito isang simpleng alitan lamang. Itinuwid niya ang kanyang katawan at kumunot ang kanyang noo, sinusubukang aninagin kung ano ang pinagmumulan ng ingay. Mula sa likod ng manipis na kumpol ng mga tao, nagsimula niyang makita ang isang matandang babae na nakatayong tila matutumba, hawak-hawak ang isang bilao na halos malaglag na mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok na puti na ay magulo dahil sa ihip ng hangin, at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, tila nasa ilalim ng matinding panggigipit. Malinaw na hindi kayang gumawa ng gulo ng matanda, kaya't ang sitwasyon ay lalong naging kahina-hinala. Ngunit ang tuluyang nagpatigil kay Maya ay ang ikalawang sigaw, mas malakas at mas bastos kaysa sa nauna. Hinati nito ang mainit na hangin ng hapon, sapat upang mapalingon ang ilan, ngunit agad ding bumaling sa iba, dahil sa isang takot na hindi man binabanggit ay kitang-kita sa kanilang mga kilos. Ang pagnanais ni Maya na malaman kung ano ang nangyayari ay lalong lumakas. Tinalasan niya ang kanyang paningin sa unahan ng bangketa, sinusubukang lampasan ang tingin ang mga taong nakatayo lang na tila hindi alam ang gagawin. Sa kanyang puso, hindi niya nagustuhan ang reaksyon ng mga tao. Mas pinili nilang manahimik kaysa siguraduhin kung may nasasaktan. Walang nagsasalita, ngunit ang tensyon sa hangin ay sapat na upang magpadala ng mensahe, takot ang mga tao rito. Sa gitna ng nakakapasong init at ingay ng mga sasakyan, ang pokus ni Maya ay wala na sa kanyang pagod mula sa eskwela. Ang tanging laman ng kanyang isip ngayon ay alamin kung ano ang totoong nangyayari sa matandang iyon at kung bakit walang sinuman ang nangangahas na lumapit. Habang papalapit si Maya, isang hilera ng mga pulis na nakauniporme ang malinaw na nakaharang sa isang bahagi ng bangketa. Bagamat opisyal ang kanilang kasuotan, ang paraan ng kanilang pagtayo at pagtingin sa mga tao sa paligid ay mas maihahalin tulad sa isang grupo ng mga siga na naghahari-harian sa kanilang teritoryo. Ang ilan sa kanila ay mahinang tumatawa, habang ang iba ay matalim na nakatitig sa bawat dumaraan, na para bang hinahamon ang sinumang maglakas loob na makialam. Ang kapaligiran ay naging hindi komportable, at sinadya ng mga tao na magpanatili ng ilang hakbang na distansya mula sa grupo. Ramdam ni Maya kung paanong ang kanilang pangingibabaw ay nagdulot ng takot sa mga mamamayan na gumawa ng kahit anong maling kilos. Sa gitna ng grupo, isang matandang babae ang mahigpit na yumayakap sa kanyang bilao ng mga kakanin, na para bang ito na ang tanging yaman na mayroon siya. Ang katawan niya ay nanginginig at ang kanyang mukha ay nakayuko, tila alam niyang kapag nagsalita siya, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang isang lalaking may malaking katawan na nakatayo sa pinakaharap ay nagpapakita ng asta na para bang siya ang hari ng kalsada.
Siya si S.3 Berto Reyes, na mas kilala sa palayaw na Buhaya, ang leader ng operasyong iyon. Nakatayo siya ng nakapamiwang, mayabang ang tingin, at ang bawat kilos ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na dignidad ng isang alagad ng batas. Habang pinagmamasdan ni Maya mula sa malayo, nakita niya si Berto na sinadyang dumura sa direksyon ng matanda, isang kilos na lalong nagpatindi sa tensyon. Ang sigaw ni Berto ay umalingaw-ngaw, malakas at malinaw, na nagpagulat sa ilang naglalakad. Bilisan mo ang bayad. Huwag kang magkunwaring walang pera, ale, sigaw niya, sa isang tono na walang bahid ng anumang respeto. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng ugong ng mga sasakyan, at ang mga taong nakatayo sa paligid ay lalong nagbaba ng tingin. Walang sinuman ang lumapit o sinubukang pigilan ang masamang pagtrato. Ang ilan ay nagkunwaring abala sa kanilang mga cellphone o sa kanilang paglakad, kahit pakitang-kita nila ang lahat. Ang reaksyong iyon ang lalong nagpagalit kay Maya, ngunit pinigilan niya ang sarili upang pag-aralan muna ang sitwasyon. Nang hindi naghintay ng sagot mula sa matanda, biglang sinipa ni Berto ang bilao ng buong lakas. Tumilapon ito, at ang laman nitong mga simpleng puto at kutsinta, na malamang ay pantawid gutom niya para sa araw na iyon, ay nagkalat sa maruming bangketa. Sinubukan itong abutin ng matanda, ngunit sinunggaban na siya ni Berto ng walang awa. Ang mga malulupit na tulak at sampal ay nagpabagsak sa munting katawan ng matanda sa mainit na semento. Ang mga tauhan ni Berto ay nanood lamang, walang anumang bahid ng pagkakasala. Samantala, pinili ng mga tao na baliwalain ang insidente. Ang tanawing iyon ang tuluyang nagpatigil kay Maya. Ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa galit na mahirap pigilan. Walang anumang dahilan ang maaaring maging katwiran para sa ginawang iyon, at walang sinuman sa paligid ang pumipigil dito. Nakatayo siyang naninigas sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang katawan ng matanda na umindayog matapos masaktan. Ang lahat ng ingay sa paligid niya ay tila humina, at tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang natira. Ang eksenang iyon ay hindi lang ordinaryong karahasan sa lansangan. Para kay Maya, ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Ang mga alaala ng kanyang yumaong lola ay biglang bumalik ng napakalakas, na para bang pilit na hinila pabalik ng tanawing iyon. Naalala niya kung paano siya inalagaan ng kanyang lola mula pagkabata, tinuruan siyang maglakad, inihahanda ang kanyang baon bago pumasok sa eskwela, at ang nag-iisang taong laging yumayakap sa kanya kapag siya ay umiiyak. Ang makita ang matandang babaeng iyon na tinatratong parang basura, ay nagpaalab sa emosyon sa loob niya, isang bagay na hindi na niya kayang baliwalain. Ang sumunod na alaala ay dumating ng walang paalam. Ang huling beses na nakita niya ang kanyang lola sa ospital bago ito pumanaw. Hinawakan ng kanyang lola ang kanyang kamay ng mahina, ngumiti, at sinabing ang buhay ay dapat harapin ng may tapang at katapatan. Malinaw pa sa isip ni Maya kung paano namuo ang luha sa kanyang mga mata, alam na mawawala na sa kanya ang taong pinakamamahal niya. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang tratuhin ng masama ang sinumang mahina kung may magagawa siya. Ang alaalang iyon ngayon ay parang isang sampal na mas malakas pa kaysa sa ginawa ni Berto sa matanda sa kanyang harapan. Nagsimulang kumuyom ng mahigpit ang mga kamay ni Maya hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang paghinga ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil nasa bingit na siya ng kanyang pasensya. Nanigas ang buo niyang katawan nang makita niyang inapakan ng isa sa mga tauhan ni Berto ang isang kakanin na nahulog sa bangketa habang tumatawa. Yumuko sandali si Maya, sinusubukang pigilan ang rumaragasang emosyon. Ngunit habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, lalong lumilinaw ang tinig ng kanyang konsensya na humihiling sa kanyang kumilos. Hindi na niya kayang ibaling ang tingin o isiping problema ito ng iba. Sa kanyang isip, bumulong si Maya, mahina ngunit puno ng determinasyon. Kung mananahimik ako, katulad na rin nila ako. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang bulong, kundi isang desisyon. Naintindihan niyang ang pananahimik ay pagbabaliwala sa mga aral na itinuro ng kanyang lola. Ang pananahimik ay pagsang-ayon sa karahasang nangyayari sa kanyang harapan. Ang pananahimik ay pagtataksil sa kanyang huling pangako. Bagamat bahagya pang nanginginig ang kanyang katawan, ang desisyong iyon ay nagbigay ng katatagan sa kanyang mga hakbang. Alam na ni Maya ang dapat niyang gawin.
Kahit hindi pa niya alam kung paano magiging ang kalalabasan nito, sigurado siyang hindi niya hahayaang mag-isang harapin ng matanda ang mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Nagsimula siyang humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan, iniiwan ang ligtas na posisyon sa gitna ng mga taong piniling magkunwaring walang nakikita. Mabilis siyang lumakad patungo sa matandang babae na nagsusumikap pa ring bumangon habang inaalalayan ang sarili. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang malaking katawan ni Berto ay agad na humarang sa kanyang daan. Tumayo ang lalaki sa mismong harapan niya, at ang anino nito ay tumakip sa bahagi ng sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Maya. Sinadya niyang bagalan ang kanyang kilos na para bang ipinapakita na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Walang imik, pinagmasdan niya si Maya mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang walang kwentang paninda. Ang mapanuyang tingin na iyon ay naging pang-aalipusta nang bahagyan niyang iangat ang kanyang baba. Hoy, Ineng! High school ka pa lang, gusto mo na rin magbayad ng tong, ha? Ang boses niya ay umalingaw-ngaw, sinadyang iparinig sa lahat. Ang tono niya ay hindi lang pananakot, ito ay isang paraan para ipahiya si Maya sa publiko, para magmukha siyang maliit at walang laban. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay mahinang tumawa, halatang nagagalak sa sandaling may isang mas bata na pilit na pinapasuko. Hindi inalis ni Maya ang kanyang tingin. Kahit na may tensyon sa kanyang mukha, nanatili siyang nakatitig kay Berto nang walang takot. Ang mga mamamayan na nanonood mula sa ligtas na distansya ay tila natigilan. Tinitingnan nila si Maya na nanlalaki ang mga mata, na para bang nais nilang bigyan siya ng senyales na umatras na bago mahuli ang lahat. Ang ilan sa mga nakakakilala sa kalupitan ni Berto ay umiling na lang, puno ng awa ngunit walang magawa. Sa gitna ng karamihan, may humila sa braso ng kanyang kasama at bumulong ng may pag-aalala. Baliw ba siya? Kapag kinalaban niya si Buwaya, siguradong patay siya. Ang kapaligiran sa bangketa ay lalo pang tumindi at ang ingay ng mga sasakyan ay tila nawala, napalitan ng takot na patuloy na bumabalot sa lahat. Ngunit si Maya ay hindi nagpakita ng anumang senyales na atras. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng takot mula sa mga tao o sa malinaw na banta sa kanyang harapan. Ang kanyang focus ay iisa lamang, ang matandang nakahandu sa isalikod ni Berto. Ang bawat hakbang niya ay isang pagtanggi sa takot na nagpapanatili sa lahat na manahimik. Hindi niya sinagot ang pang-aalipusta ni Berto, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpadala ng malinaw na mensahe na hindi siya basta-basta atras. Ang reaksyong iyon ang nagpatigil sa pagtawa ni Berto. Ang kanyang tingin ay lalong tumalim. Nalaman niyang si Maya ay hindi lang isang ordinaryong estudyante na madaling takutin. Humakbang siya palapit, binawasan ang distansya, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ang kanyang malaking katawan at amoy ng pawis na humalo sa mainit na hangin ay lalong nagpabigat sa sitwasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, iniladlad ang palad na parang isang taong naniningil ng utang. Walang hiya o pag-aalinlangan, sinabi niya sa mababa, ngunit puno ng bantang tono, o ilabas mo na ang pera. Lahat ng dumadaan dito, nagbabayad. Idinugtong pa niya, kahit ikaw. Ang mga salitang iyon ay sinabi ng kaswal, na para bang ang pangingikil sa isang estudyante ay bahagi na ng kanyang trabaho. Nakatayo lang si Maya, nakatitig sa magaspang na kamay na iyon nang hindi gumagalaw. Samantala, ang ilang mamamayan ay nagpipigil ng hininga, alam na ang susunod na desisyon ni Maya ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Hindi inalis ni Maya ang kanyang tingin kahit na lalong tumitindi ang panggigipit. Sinubukan siyang pilitin ng mga mata ni Berto na sumunod, ngunit nanatili siyang tuwid. Nang igalaw-galaw ni Berto ang kanyang mga daliri na tila naiinip na, huminga ng malalim si Maya at sumagot ng may diin, hindi ako magbabayad para sa isang krimen. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit sapat na malinaw upang marinig ng lahat sa paligid. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kilos ng ilan sa mga tauhan ni Berto na kanina ito matawa. Ang ilan sa kanila ay nagkatinginan, hindi makapaniwalang may nangahas magsalita ng ganoon sa harap ng kanilang hepe. Maging ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang ilan ay umatras pa ng kalahating hakbang, nag-aalala na ang tensyon ay mauwi sa karahasan anumang oras. Ang reaksyon ni Berto ay dumating ilang segundo pagkatapos. Nanigas siya, naningkit ang kanyang mga mata, at nagtiim ang kanyang panga na parang isang taong kasasampal lang sa isipan.
Ngunit sa halip na agad na sumugod, dahan-dahan niyang iniangat ang gilid ng kanyang labi, bumubuo ng isang mapanuyang ngiti na walang bahid ng anumang katuwaan. Ang tapang mo namang magsalita, sabi niya habang umiiling. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na mas mapanganib pa sa galit. Ang ngiting iyon ay hindi tanda na kumakalma na siya, kundi isang senyales na naramdaman niyang hinahamon siya at hindi niya ito palalampasin. Ang kanyang mga tauhan ay napangiti na rin, ngunit halatang ginagawa lang nila iyon dahil sinusunod nila ang reaksyon ng kanilang amo. Ang hangin sa paligid ay tila nagyelo matapos ang sagot ni Maya. Ang mga tao ay tuluyang natahimik. Maging ang ugong ng mga sasakyan ay hindi kayang takpan ang matinding tensyon na nabuo. Ang ilan ay gustong umalis, ngunit natatakot silang gumalaw dahil ayaw nilang mapansin. Nanatili si Maya sa kanyang kinatatayuan. Bagamat ang kanyang dibdib ay tumataas baba dahil sa pinaghalong emosyon, alam niyang ang sinabi niya ay lumampas na sa linya na hindi kailanman nagawang tawirin ng ibang tao. Ngunit, alam din niya na kung aatras siya ngayon, nangangahulugan itong sumusuko na siya sa kawalang katarungang malinaw na nangyayari sa kanyang harapan. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapokus, hindi natitinag. Samantala, si Berto ay nagsimulang lumapit pa, na para bang sinisigurado na ang munting paglaban ng isang dalaga ay hindi hahayaang hindi maparusahan. Hindi nagbigay ng pagkakataon si Berto para mahulaan ng sinuman ang kanyang susunod na hakbang. Sa isang mabilis at brutal na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Maya. Ang tunog ng sampal ay malinaw na narinig, sapat na para mapatigil ang ilang naglalakad na hindi sinasadyang nakakita. Ang katawan ni Maya ay tumagilid, nawala ng balanse dahil sa lakas ng sampal na higit pa sa kayang tanggapin ng kanyang katawan na nasa kabataan pa. Agad na namula ang kanyang pisngi at pumutok ang kanyang labi, hanggang sa kumalat ang maalat na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang school bag ay nabitawan at bumagsak sa bangketa, isang tanda kung gaano kalakas ang atake. Ngunit sa gitna ng matinding hapdi, sinikap ni Maya na muling ituwid ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha, tinitigan si Berto nang hindi nagpapakita ng takot. Dugo ang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matigas na para bang tumatangging sumuko. Ang mga tauhan ni Berto na nakakita sa pangyayari ay mahinang tumawa, pakiramdam nila ang ginawa ng kanilang hepe ay isang ordinaryong palabas na madalas nilang mapanood. Samantala, ang mga taong nasa paligid ay lalo pang nag-iwas ng tingin, hindi kayang tumingin ng diretsyo, ngunit hindi rin kayang baliwalain ang tensyon na lalong tumitindi. Alam nilang ang unang sampal ay bihirang maging ang huli kapag si Berto ang kaharap. Ang ilan ay umatras pa, takot na madamay sa gulo dahil lang sa sobrang lapit. Hindi tumigil si Berto sa pag-obserba sa reaksyon ni Maya. Humakbang siya palapit, tinitigan ang dalaga ng may galit na lalong lumilinaw. Ang kapal ng mukha mo, ungol niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Tila hindi siya makapaniwala na may isang estudyante na nakatitig pa rin sa kanya matapos sampalin ng ganoon kalakas. Kadalasan, ang mga biktima ay iiyak, hihingi ng tawad, o agad na mag-aabot ng pera. Ngunit wala sa mga iyon ang ginawa ni Maya. Ang kilos na iyon ang lalong nagsilbing gatong sa galit ni Berto. Para sa kanya, ang tingin na hindi sumusuko ay isang uri ng pang-iinsulto na hindi maaaring palampasin. Ang kanyang mga mata ay lalong dumilim na para bang handa na siyang magdagdag ng karahasan ng walang pag-aalinlangan. Kahit na nanginginig pa ang kanyang katawan dahil sa sampal, hindi inalis ni Maya ang kanyang tingin. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang determinasyon ay nanatiling matatag. Hindi niya sinagot ang sinabi ni Berto, at ang katahimikang iyon ang lalong nagpatindi sa sitwasyon. Walang sinuman sa mga tao ang nangahas na magsalita. Ang kalsadang kanina ay maingay ay tila naging tahimik, na para bang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa sitwasyong iyon, alam ni Maya na lumampas na siya sa ligtas na linya. Wala nang daan para umatras. Samantala, tinitingnan siya ni Berto na parang isang mandaragit na nakahanap ng bagong dahilan para umatake. Naghanda si Maya na harapin ang anumang darating. Ang desisyon na manatiling nakatayo at tumangging sumuko ngayon ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang lakas sa gitna ng lumalaking panganib. Hindi binigyan ni Berto ng oras si Maya na makabawi mula sa naunang sampal. Sa isang magaspang na kilos,
Iwinasiwas niya ang kanyang binti at sinipa ang tiyan ni Maya ng buong lakas. Tumilapon si Maya pasulong at bumagsak sa mainit na bangketa. Ang kanyang mga kamay ay tumama sa matigas na sahig nang hindi man lang nagawang saluhin ang bigat ng kanyang katawan. Mabilis na kumalat ang sakit mula sa kanyang tiyan patungo sa buong katawan na nagpahirap sa kanyang paghinga. Ngunit bago pa man niya maayos ang kanyang paghinga, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Hindi tumigil si Berto. Gusto niyang siguraduhin na si Maya ay tuluyang mapapahiya, hindi lang masasaktan. Mula sa malabong gilid ng kanyang mata, nakita ni Maya na kinuha ni Berto ang isang malaking timba na nasa tabi ng kariton ng ibang tindero. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Berto ang timbang puno ng maruming tubig, pinagbanlawan, may maliliit na basura, at lupang namuo sa ilalim. Ibinuhos niya ang buong laman nito direkta sa katawan ni Maya na nagsusumikap pa ring bumangon. Ang mabahong tubig ay bumasa sa kanyang uniforme, sa kanyang buhok, at umagos sa kanyang mukha. Malakas na umubo si Maya, nabulunan sa masangsang na amoy na tumusok sa kanyang ilong. Ang mga tauhan ni Berto ay biglang humalakhak ng malakas, na parang ito na ang pinakamasamang pang-aalipusta na magagawa nila. Para magtanda yang bata na iyan, sigaw ng isa sa kanila habang tinatapik ang balikat ng kasama. Itinuring nila ang pagpapahirap na iyon bilang isang palabas, walang anumang bahid ng pagkakasala. Ang mga taong nakakita ay napayuko o nagtakip ng bibig, takot na maging susunod na biktima kung magpapakita ng maling reaksyon. Ang ilan sa kanila ay halatang gustong tumulong, ngunit ang kanilang mga paa ay tila nakapako sa takot na nabuo na sa loob ng maraming taon sa pagharap sa grupo ng mga aroganteng pulis na iyon. Nasa bangketa pa rin si Maya. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa lamig ng maruming tubig na bumasa sa kanya. Kahit na napakainit ng panahon, idiniin niya ang kanyang mga kamay sa sahig, sinusubukang bumangon. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina matapos ang mga naunang suntok at sipa. Samantala, nagpatuloy ang tawanan ng mga tauhan ni Berto, ginagawang palabas ang pagdurusa ni Maya. Ngunit, sa likod ng kanyang nanginginig na katawan, ang mga mata ni Maya ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang sirain. Ang kanyang tingin ay malamig, diretsyo, at hindi nagpapakita ng anumang takot kahit na pinahihirapan at pinapahiya ang kanyang katawan. Ang maruming tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa lupa, ngunit hindi yumuko si Maya. Tinitigan niya ng diretsyo si Berto at ang kanyang mga tauhan, na para bang sinasabing kahit na ibinagsak ang kanyang katawan, ang kanyang dignidad ay hindi masasaling. Ang reaksyong iyon ay nagpagulat sa ilang mamamayan dahil walang sinumang biktima ang nangahas na tumingin pabalik matapos pahirapan. Kahit na siya'y umuubo at halos kapusin ng hininga, pinanatili ni Maya ang kanyang tingin, pinapatunayang ang banta at kahihiyan ay hindi makakapagpaatras sa kanya. Nanatiling nakaupo si Maya sa bangketa, basang-basa ng maruming tubig, ngunit walang anumang ingay na lumabas sa kanyang bibig. Walang iyak, walang daing, kahit isang reklamo man lang ay wala, bagamat halatang masakit ang kanyang katawan. Huminga lamang siya ng dahan-dahan, sinusubukang tiisin ang hapdi sa kanyang mukha at tiyan. Ang kanyang uniforme na nakadikit sa balat ay nagpapahirap sa kanyang paggalaw. Ngunit, nanatili siyang tahimik, hindi ipinapakita ang reaksyong inaasahan ni Berto at ng kanyang mga tauhan. Ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil tinatanggihan niyang bigyan ng kasiyahan ang mga taong gustong makita siyang wasak. Ang reaksyong iyon ay malinaw na hindi ang karaniwang kinakaharap nila mula sa mga naunang biktima. Pinagmasdan siya ni Berto ng malapitan, at habang nakikita niyang hindi umiimik si Maya, lalong lumitaw ang galit sa kanyang mukha. Sanay siyang makita ang mga taong sinasaktan niya na umiiyak, nagmamakaawa, o kahit man lang nagpapakita ng takot. Ngunit si Maya ay hindi nagpakita ng anuman sa mga iyon. Ang kanyang katahimikan ay tila isang anyo ng paglaban na hindi niya maintindihan. Humakbang siya pasulong, yumuko ng bahagya para maging kapantay ng mukha niya ang kay Maya at sumigaw, "Bakit tahimik ka? Sumigaw ka!" Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, sapat upang mapatalon ang ilang tao. Ngunit, nanatiling hindi gumalaw si Maya at hindi nagbago ang kanyang tingin. Naghintay ng reaksyon si Berto, ngunit ang nakuha niya ay isang katahimikan na lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang mukha, tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Berto nang walang bahid ng takot.
Ang tingin na iyon ay malamig, matatag, at sa halip ay nagparamdam kay Berto na siya ang maliit. Walang takot, walang paghingi ng tawad, at iyon ay tumama sa kanyang ego ng mas malakas pa kaysa sa anumang suntok. Naramdaman niyang pinapahiya siya ng isang dalaga na hindi man lang sinusubukang lumaban ng pisikal. Para kay Berto, mas nakakahiya iyon kaysa kung sumigaw o umiyak si Maya. Ang tingin na iyon ay tila nagsasabing hindi siya nakakatakot. Sa likod ni Berto, ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mabalisa. Nagkatinginan sila, napansin na tila nawawalan na ng kontrol ang kanilang hepe. Ang mga tao sa paligid ay lalo pang natigilan, alam na maaaring sumabog ang sitwasyon anumang oras. Ngunit si Maya ay hindi pa rin nagpakita ng pagbabago. Kahit na puno ng pasa at basa ng maruming tubig ang kanyang katawan, pinanatili niya ang ekspresyon na nagparamdam kay Berto na tila minamaliit siya. Ang katahimikan ni Maya ay hindi na lang isang pasibong kilos. Ito ay naging isang anyo ng mental na paglaban na nagparamdam kay Berto na para siyang basura. Ang reaksyong iyon ang lalong nagpagalit sa kanya at nagtulak sa kanya na wasakin ang dignidad ni Maya, nang hindi namamalayan na ang bawat malupit niyang kilos ay lalong nagpapalaki sa respeto ng mga tao sa katapangan ng dalaga. Sa wakas ay huminga ng malalim si Berto, na para bang kontento na matapos ilabas ang kanyang galit. Tiningnan niya si Maya na nakaupo pa rin sa bangketa, basa at may pasa, at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na umalis na. Nagsimula silang maglakad palayo ng may kaswal na hakbang. Gaya ng dati, matapos tapusin ang isang bagay na itinuturing nilang rutina, ilan sa kanila ay mahina pang tumatawa, iniisip na si Maya ay isa lang sa mga biktimang uwi ng may takot at trauma. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang makahinga ng maluwag. Bagamat may tensyon pa ring natitira, umaasa silang matatapos na ang lahat para wala ng karahasang mangyari. Ngunit ng ilang metro pa lang ang nalalakad ni Berto, isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Ang boses na iyon ay mahina, bahagyang garalgal, ngunit malinaw at matatag. Hoy, hindi pa tayo tapos. Ang mga salitang iyon ay humati sa mainit na hangin ng hapon na nagpalingon sa ilan. Huminto si Berto sa kanyang kinatatayuan. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tauhan na nasa likod niya ay huminto rin, sinusubukang siguraduhin kung tama ba ang narinig nila o imahinasyon lang. Dahan-dahan silang lumingon at ang kanilang mga tingin ay napako sa isang taong hindi nila inaasahang makakatayo pa. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay umatras pa, hindi inaasahan na si Maya ay mailakas pang magsalita, lalo na para humamon. Ang kanilang reaksyon ay puno ng takot. Marami ang nakakaalam na si Berto ay hindi tumatanggap ng anumang hamon, lalo na mula sa isang taong kakakastigo lang niya. May humila sa braso ng kanyang kasama, bumubulong na lumayo na bago pa lumala ang sitwasyon. May nagtakip ng bibig gamit ang dalawang kamay, hindi makapaniwala na mailakas pa ang dalaga na magsalita matapos saktan ng ganoon kalupit. Dahan-dahang humarap si Berto, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kontento tungo sa purong galit. Tiningnan niya si Maya nang may mas madilim na tingin kaysa kanina. Para sa kanya, ang hamon na iyon ay hindi lang basta salita. Ito ay isang direktang pang-iinsulto sa otoridad na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magbulungan, nararamdaman na ang sitwasyon ay nagbago mula sa isang tagumpay tungo sa isang banta. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo ng tuwid si Maya kahit na nanginginig pa ang kanyang katawan. Ang kanyang simpleng sinabi ay nagpabago sa kapaligiran mula sa isang pekeng kaluwagan tungo sa isang bagong tensyon na mas matindi. Alam ng lahat ng nakasaksi ang isang bagay, ang susunod na mangyayari ay hindi na magiging katulad ng dati. Si Berto, na pakiramdam ay nyurakan ang kanyang dangal, ay agad na nag-utos ng may boses na puno ng galit. Sugurin niyo yan, sigaw niya habang nakaturo kay Maya. Hindi na naghintay ng pangalawang utos ang kanyang mga tauhan. 4 na lalaki ang agad na sumugod, tumakbo ng mabilis na nakaamba ang mga kamay, handang manakit. Sigurado silang ang dalagang bugbog sarado at basang-basa ay hindi na kayang tumayo ng matagal, lalo na ang lumaban. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na nagpigil ng hininga, ang ilan ay nagtakip ng mata, hindi kayang panoorin ang inaakala nilang katapusan ng panandaliang katapangan ng isang estudyante. Ngunit bago pa man dumapo ang unang suntok sa katawan ni Maya, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari.
Biglang kumilos si Maya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tiyak, at hindi tulad ng isang dalagang kakakastigo lang. Yumuko siya para iwasan ang unang suntok, saka sinalag ang ikalawang atake gamit ang isang tumpak na pag-ikot ng braso. Sa isang siko, tinamaan niya ang dibdib ng isa sa mga pulis hanggang sa tumilapon ito at bumagsak sa bangketa. Sinubukan siyang suntukin ng isa pa mula sa kanan, ngunit umikot si Maya at sinapol ang kanyang panga ng isang tuwid na suntok na nagpatumba sa lalaki. Ang mga kilos ni Maya ay hindi magarbo, sa halip simple at mabisa. Tila alam na alam niya ang bawat kahinaan ng mga kalaban niya. Ang bilis at katumpakan ng kanyang mga atake ay nagpabago sa sitwasyong inakalang imposible sa loob lamang ng ilang segundo. Ang dalawang natitirang pulis ay sinubukang sumugod ng sabay, umaasang matatalo nila si Maya sa dami. Ngunit nabasa na ni Maya ang kanilang mga kilos. Hinawakan niya ang pulso ng isa, iniikot ito ng mabilis hanggang sa sumigaw sa sakit ang lalaki bago niya ito ibagsak sa semento. Ang huling pulis ay nakalapit, ngunit umikot si Maya at tinuhod ang tiyan nito, na nagpayuko dito, bago niya sinundan ng isang malakas na suntok na tuluyang nagpatigil dito. Sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa sigawan ng mga tao, ang apat na aroganteng pulis ay nakahandusay na sa bangketa, umuungol sa sakit at hindi makabangon. Walang sinuman sa kanila ang nakasaling man lang kay Maya. Ang mga taong nakasaksi sa eksena ay natigilan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig gamit ang dalawang kamay, hindi makapaniwala sa nakikita. Kilala nila ang apat na pulis na iyon bilang mga taong kilalang brutal, kahit na marami sila. Ngunit si Maya, na kanina'y mukhang walang kalaban-laban, ay pinatumba sila isa-isa ng may kahinahunan na hindi pa nila nakikita dati. Ang kapaligiran sa bangketa ay tuluyang nagbago. Ang takot na kanina ay bumabalot sa lugar ay napalitan ng matinding pagkamangha. Ang ilan ay nakatayo na lang natulala. Walang sinuman ang nag-akalang kayang baguhin ng isang dalaga ang sitwasyon ng ganoon kabilis, lalo na sa pagharap sa mga unipormadong pulis na kinatatakutan ng lahat. Ang lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Maya na nakatayo ng tuwid sa gitna ng bangketa. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapokus, handa sa anumang susunod na mangyayari. Si Berto, na nakitang bumagsak ang apat niyang tauhan sa isang iglap, ay sumabog sa galit na hindi na niya maitago. Namula ang kanyang mukha, nagtiim ang kanyang panga, at ang kanyang mga kamao ay kumuyom ng napakahigpit hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Sa isang galit na sigaw, sumugod siya kay Maya ng walang pag-aalinlangan, tinutulak ang sinumang humarang sa kanyang daan. Mabibigat ngunit mabilis ang kanyang mga hakbang, na para bang ang buong bigat ng kanyang katawan ay nakatuon upang durugin si Maya sa isang atake. Nang isang hakbang na lang ang kanilang pagitan, nagpakawala si Berto ng isang malakas na suntok na, kung tumama, ay siguradong magpapabagsak sa sinuman. Ngunit, umiwas si Maya nang may kahinahunan na lalong nagpaalab sa galit ni Berto. Sumablay ang unang suntok at sinundan ito ng pangalawang suntok na mas malakas pa. Akala mo ba takot ako sa'yo? Sigaw ni Berto habang patuloy na umaatake. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng mga taong natigilan sa panonood. Ngunit, bawat mabangis na atake ni Berto ay laging hangin lang ang tinatamaan. Umiwas si Maya, isang hakbang sa kaliwa, tapos sa kanan, nang hindi nagpapakita ng anumang pagkabahala. Ang kanyang kahinahunan ay tila nakakatakot. Para bang pinag-aralan na niya ang ritmo ng galit ni Berto mula pa sa simula at naghihintay lang ng maliit na pagkakataon para gumanti. Matapos ang isa pang malaking suntok na sumablay, nagsimulang humingal si Berto. Ang kanyang katawan ay halatang pagod at inis. Sa maikling sandaling iyon, humakbang si Maya pasulong. Ang kanyang tingin ay matalim, hindi nagmamadali, at ang kanyang boses ay mahina ngunit tumatagos nang sumagot siya, dapat kang ang matakot. Ang mga salitang iyon ay tumama sa ego ni Berto nang mas malakas pa kaysa sa anumang suntok. Pagkatapos noon, nagsimulang kumilos si Maya. Nagpakawala siya ng unang suntok sa tadyang ni Berto, na nagpatumba dito, sinundan ng suntok sa balikat, panga at tiyan. Lahat ay ginawa ng mabilis at tumpak, nang hindi binibigyan ng oras si Berto na gumanti. Bawat suntok ay itinutok sa mga puntong nagpapawala ng balanse sa katawan ni Berto. Malinaw na naririnig ng mga tao ang tunog ng mga pagtama, na lumilikha ng isang brutal na ritmo na nagpapakitang tuluyan ng bumaliktad ang sitwasyon.
Sinubukang lumaban ni Berto, ngunit ang kanyang malaking katawan ay nagsimulang manghina. Nanginginig ang kanyang mga binti at namumula ang kanyang mukha dahil sa pinaghalong sakit at pagod. Nang magpakawala si Maya ng huling suntok sa kanyang panga, tuluyang nawala ng balanse ang katawan ni Berto. Umatras siya ng ilang hakbang bago tuluyang bumagsak sa bangketa nang may malakas na kalabog. Wala na siyang malay. Agad na natahimik ang paligid. Ang mga tao ay nakatitig lamang sa malaking katawan ni Berto na nakahandusay. Hindi makapaniwala na ang isang taong kinatatakutan sa loob ng maraming taon ay maaaring matumba sa publiko ng isang dalaga. Samantala, nakatayo ng tuwid si Maya. Mabigat ngunit matatag ang kanyang paghinga. Ang kanyang katawan ay may mga pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus, nagpapakitang handa na siyang harapin ang anumang darating pagkatapos nito. Nang bumagsak ang malaking katawan ni Berto at hindi na gumalaw, tuluyang nagbago ang kapaligiran. Ang tensyon na kanina pa bumabalot sa lahat ay sa wakas ay nabasag. Ang mga tao na kanina ay nakatayo lang ay nagsimulang kumilos at ang mahinang bulungan ay naging sigawan ng ginhawa. Ang ilan ay huminga ng malalim na para bang isang mabigat na pasanin sa kanilang dibdib sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naalis. May tumapik sa balikat ng kanyang kasama, may nagkatinginan na hindi makapaniwala at mayroon ding agad na sumilip kung may iba pang pulis na mangangahas lumapit. Sila na kanina ipiniling yumuko ay ngayon nakatingin kay Maya ng may paghanga at respeto. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang taong lumaban sa kawalang katarungang matagal na nilang inakalang hindi magagalaw. Sa gitna ng sigawan, ang matandang babae na kanina isinaktan ay dahan-dahang bumangon. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, pinilit niyang tumayo at lumapit kay Maya. Maliliit at nanginginig ang kanyang mga hakbang, ngunit kitang-kita ang kanyang determinasyon. Sinubukan siyang alalayan ng ilang tao, ngunit marahan siyang tumanggi. Pagdating niya kay Maya, agad niyang niyakap ang dalaga gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig pa. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, isang tanda ng pinaghalong pasasalamat, ginhawa at emosyon na mahirap ipaliwanag. Napahagulhol siya habang lalo pang hinigpitan ang yakap, binaliwala ang mga sugat at pasa na nakikita pa sa katawan ni Maya. Ineng, salamat. Maraming salamat, paulit-ulit niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Malinaw na narinig ang mga salitang iyon sa gitna ng mga taong nagsisimula ng magkumpulan. Maging ang ilan ay napayuko, na antig sa kung paanong ang isang dalagang hindi nila kilala ay handang isugal ang sariling kaligtasan para protektahan ang isang walang kalaban-laban. Ang ilang babae sa karamihan ay napapunas din ng kanilang mga mata, habang ang mga lalaki ay tumango na lang, alam na ang ginawa ni Maya ay hindi madali, lalo na ang paglaban sa mga pulis na matagal nang naghasik ng takot sa kanilang lugar. Maingat na tinugon ni Maya ang yakap ng matanda. Kahit na masakit pa ang kanyang katawan, may pasa sa mukha at marumi ang uniforme, nagawa pa rin niyang umiti. Isang simpleng ngiti, hindi pilit at nagpapakitang hindi niya ginawa ang lahat para sa papuri o sigawan. Ginawa niya lamang ang sa tingin niya ay tama, isang bagay na natutunan niya mula pagkabata sa isang taong labis niyang minamahal. Nang bitawan ng matanda ang yakap na basa pa rin ang mga mata, tumango si Maya, isang senyales na ligtas na ang lahat. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang insidente, ang bangketang iyon ay tila isang lugar na muling nakakahinga. Nang magsimulang humupa ang sitwasyon at muling magkaroon ng lakas ng loob ang mga tao, ilang pulis pa ang dumating matapos makatanggap ng ulat tungkol sa gulo. Mabilis silang naglakad, handang umawat o kontrolin ang sitwasyon. Ngunit biglang bumagal ang kanilang mga hakbang nang makita nila ang katawan ni Berto na nakahandusay at walang malay sa bangketa. Ang apat niyang tauhan ay umuungol pa rin sa sakit hindi kalayuan. Nagkatinginan ang mga pulis, nalilito, at hindi makapaniwala na may isang taong nakapagpabagsak sa grupong kilalang pinakabrutal sa kanilang lugar. Lumapit sila kay Maya, hindi sa paraang nagbabanta, kundi nang may pag-iingat, sinusubukang alamin kung sino talaga ang dalagang nakatayo ng tuwid sa kabila ng mga sugat. Isa sa mga pulis ang nagtanong ng may mas mababang boses kaysa sa karaniwan. Miss, anong pangalan mo? May magulang o guardian ka bang pwede naming tawagan? Normal ang tanong, ngunit alam ng mga tao sa paligid na hindi ganoon kabait magsalita ang mga pulis sa mga biktima o saksi. Bago pa man makasagot si Maya,
isang boses ng isang matandang lalaki ang malinaw na narinig mula sa karamihan. Anak yan ni General De Leon. Ang mga salitang iyon ay bumasag sa katahimikan. Maraming ulo ang agad na lumingon sa pinanggalingan ng boses, tinitiyak kung tama ang kanilang narinig. Sa loob ng ilang segundo, ang bulungan ay naging isang alinggaw na mabilis na kumalat. Ang mga bagong dating na pulis ay agad na natigilan. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging tensyonado tungo sa pagkagulat. Ang pangalan ni General De Leon ay hindi basta-basta. Kilala siya sa kanyang reputasyon bilang isang istrikto, malinis, at iginagalang na opisyal. Ang malamang ang dalagang nasa harapan nila ay anak ng isang general, ay nag-alinlangan sa kanila na lumapit pa o magsalita ng mali. Itinuwid nila ang kanilang mga katawan ng maihigit na galang, sinusubukang ayusin ang kanilang kilos na kanina ipadalos-dalos. Ang mga taong nakarinig ay lalo pang nakumbinsi na ang ginawa ni Maya ay hindi isang aksidente. Ang kanyang katapangan ay hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil sa pagpapalaking nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katarungan. Yumuko sandali si Maya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang magbabago ang lahat matapos malaman ang kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang mukha at nagsalita sa isang malamig, tuwid at malinaw na tono. Laging sinasabi ni Papa na protektahan ang mahihina. Hindi ang kabaligtaran. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kapaligiran ng mailakas na hindi sobra, ngunit matatag at hindi matututulan. Ang mga pulis na nakatayo sa paligid niya ay napalunok na lang, habang ang mga tao ay tumango ng may paggalang. Walang sinumang nangahas na tutulan ang pahayag na iyon, lalo na't binitawan ito ng anak ng isang iginagalang na opisyal militar na may katapangang nasaksihan nila mismo. Mula sa araw na iyon, ang insidente sa bangketa ay naging usap-usapan sa buong lugar. Ang video na kuha ng isang mamamayan ay mabilis na kumalat, nag-umpisa ng diskusyon tungkol sa katapangan ng isang dalaga na lumaban sa mga tiwaling alagad ng batas. Hindi lang ang mga mamamayan ang nagkaroon ng bagong tapang, kundi maging ang mga otoridad na sa wakas ay nagsimulang kumilos laban sa mga unipormadong siga na matagal nang hindi nagagalaw. Ang sandaling iyon ay naging isang malaking pagbabago, hindi lang para sa komunidad na matagal nang nabubuhay sa takot, kundi pati na rin sa imahe ng kapulisan na nagsimulang hilingan ng mas malinaw at responsableng pagkilos. At sa gitna ng lahat ng pagbabago, ang pangalan ni Maya ay naging simbolo ng katapangan na bumasag sa takot at nagbukas ng pinto patungo sa katarungang matagal nang nakabaon. Ang pag-viral ng video ay lumikha ng isang malaking alon na direktang tumama sa himpilan ng pulisya. Sa loob lamang ng ilang oras, ang social media ay binaha ng mga galit na komento at panawagan para sa katarungan. Malinaw na nakikita ang mukha ni Berto sa video habang sinisipan niya ang bilao ng matanda, nananakit ng walang dahilan hanggang sa brutal na atakehin si Maya. Dahil dito, hindi na maaaring magbulag-bulagan ang hepe ng presinto. Agad siyang nagpadala ng isang team mula sa Internal Affairs Service, GIH, para kumilos ng mabilis. Agad na nagtungo ang team sa lugar, kinapanayam ang mga saksi, kinalap ang mga video, at tinugma ang mga salaysay. Napakadelikado ng sitwasyon kaya't isang desisyon ang ginawa ng walang pag-aatubili. Kailangang arestuhin si Berto para sa masusing investigasyon. Sa loob ng wala pang 24 oras, opisyal na siyang ikinulong. Ito ang unang pagkakataon na ang aroganteng pulis na iyon ay hindi na nakapagtago sa likod ng kanyang uniforme. Habang dinadala sa selda, ang itsura ni Berto ay ibang-iba sa lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay nangingikil sa bangketa. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa dahil sa paglaban ni Maya. Ngunit ngayon, wala na siyang tapang na hamunin ang sinuman. Nang tanungin siya ng mga investigador tungkol sa kanyang mga ginawa, yumuko lamang siya nang hindi sinusubukang tumutol o magdahilan. Ang kanyang katahimikan ay nagpapakitang alam na niyang hindi na siya protektado ng kanyang posisyon o kapangyarihan. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga investigador na magsinungaling. Ipinakita nila ang video, ang kronolohiya ng mga pangyayari at hiniling na ipaliwanag ang dahilan ng kanyang kalupitan. Ngunit walang sagot na lumabas. Tanging isang pagsuko na hindi pa kailanman nakita sa kanya ng mga tao. Samantala, isa-isang dumating ang mga mamamayan sa himpilan. Sila na matagal nang nabubuhay sa takot ay nagsimulang maglakas loob na magsalita matapos makita ang ginawa ni Maya.
Matapang silang nagbigay ng testimonya, binanggit ang mga naunang insidente na ginawa ni Berto na hindi kailanman na proseso. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinakamalakas na nagsalita. Sir, maraming taon na pong perwisyo ang taong iyan. Ngayon lang na-booking, pero marami na po siyang naging biktima, sabi niya ng may diin. Sinang-ayunan siya ng iba pang nagbigay din ng kanilang salaysay. Marami sa kanila ang nagdala ng mga lumang litrato, video, at kahit mga ulat na hindi pinansin noon. Dahil sa dami ng mga saksi, kinailangan ng VIS na palakihin ang espasyo para sa investigasyon upang matanggap ang lahat ng testimonya. Dahil sa lumalaking pressure mula sa publiko at sa mga malinaw na ebidensya, hindi na naantala ang desisyon laban kay Berto. Kinenfrentahan niya ang mga kasong extortion, serious physical injuries, at abuse of authority, kasama ang iba pang mga kaso na lalong nagpabigat sa kanyang parusa. Ang pinakamataas na sentensya ngayon ang naghihintay sa kanya, at hindi tulad noon, walang sinumang opisyal ang nangahas na ipagtanggol siya o pagtakpan ang kanyang kaso. Ang pangalang Berto Buaya Reyes, na dating kinatatakutan, ay naging simbolo ng katiwaliang sa wakas ay napabagsak. Para sa mga mamamayan, ang pagkakakulong sa kanya ay hindi lang isang proseso ng batas, kundi ang simula ng pagbagsak ng kapangyarihan ng isang alagad ng batas na matagal nang naramdamang hindi siya magagalaw. Para kay Maya, ito ay isang patunay na ang maliit na kilos ng isang tao ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago kapag sinuportahan ng tapang at katotohanan. Kinabukasan, ang himpilan ng pulisya ay naging sentro ng atensyon. Ang mga media mula sa iba't ibang istasyon ay dumating, pinuno ang silid para sa press conference hanggang sa halos wala ng lugar. Ang mga kamera, mikropono, at ilaw ay nakatutok sa podyum. Isang tanda kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Tumayo ng tuwid ang tagapagsalita ng kapulisan, hawak ang isang tumpok ng mga ulat. Ang kanyang mukha ay nagpapakitang hindi na kayang ipagpaliban ng institusyon ang paglilinaw. Sinimulan niya ang isang matatag at direktang pahayag. Ikinalulungkot namin ang ginawa ng isang tiwaling pulis na nagdumi sa aming institusyon. Ang iligal na operasyong iyon ay hindi opisyal at hindi kailanman inutos. Agad na natahimik ang lahat matapos ang pahayag na iyon, isang tanda na matagal ang hinihintay ng publiko ang ganitong pag-amin. Hindi nagtagal, nagsimulang magtaas ng kamay ang mga reporter, nag-uunahan sa pagtatanong. Ang ilan ay gustong malaman ang kalagayan ni Maya, kung nagtamo ba siya ng malubhang pinsala. Ang iba naman ay nagtanong kung ang pagiging anak ni General De Leon ni Maya ay nakaapekto sa proseso ng batas. Maingat na sinagot ng tagapagsalita ang mga tanong, pinapanatili ang isang objektibong tono. Nakatanggap na po ng atensyong medikal ang biktima. Ang pagkatao ng kanyang pamilya ay hindi naging salik sa pagpapatupad ng batas, sabi niya ng may diin. Ang pahayag na iyon ay para pawiin ang haka-haka na naging mabilis lang ang investigasyon dahil sa koneksyon ng biktima sa isang mahalagang tao. Ngunit malinaw na gusto ng publiko na makakita ng tunay na aksyon, hindi lang mga salita. Matapos sagutin ang sunod-sunod na tanong, muling tiniyak ng tagapagsalita na si Berto ay opisyal ng nakakulong at dadaan sa tamang proseso ng batas ng walang anumang pabor. Sinabi rin niya na ang mga tauhan ni Berto ay sumasailalim sa masusing investigasyon ng VIE upang malaman kung may iba pa silang mga paglabag na matagal nang naitago. Ang paliwanag na iyon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa mga taong nanonood. Nasaksihan nila ang isang uri ng transparency na bihirang mangyari sa mga kasong kinasasangkutan ng mga alagad ng batas. Ang mabilis na pagkilos ng kapulisan ay nagsimulang magbawas sa pagdududa ng publiko, kahit alam nilang ang malaking pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Sa likod ng silid, nakatayo si Maya na may ilang pasa pa rin sa pisngi at braso. Hindi niya sinubukang agawin ang atensyon ng sinuman. Tahimik lang siyang nakatayo, bahagyang mabigat ang paghinga. Habang pinapanood kung paano tumugon ang lipunan at kung paano nagsimulang kumilos ang pulisya, huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso, bumulong siya, simula pa lang ito. Kaya ring magbago ng iba. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang personal na paniniwala, kundi isang pag-asa na ang kanyang pagtindig sa bangketa kahapon ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas malaking pagbabago. Kahit na masakit pa ang kanyang katawan, alam niyang ang unang hakbang patungo sa katarungan